Kung nagbabalak or may plano din kayong magpunta ng Baguio, nako pwede kong i-recommend sa inyo itong pinagstayan namin. So hello guys! Another day, another mini vlog tayo for today's video at ngayong araw nga ay magpupunta kami ng Baguio. Napaka-special kasi ng lugar na yon para sa amin ni Daddy. Sa Baguio kasi siya nag-propose sa akin kaya love na love talaga namin yung lugar na yon. Since magba-birthday na din naman siya, yun nga yung una naming naisip na puntahan. 7:40 ng umaga kami umalis ng San Miguel, Bulacan. Kapag ganitong may lakad kami, lagi kaming umaalis ng bahay ng medyo maaga. Mahirap na at baka may madaanan kaming traffic. Mainam na yung handa. May mga dinaanan pa din pala kami tulad ng Jollibee at Alfamart. Medyo maaga nga din ako nagising kaya habang bumabiyahe nakatulog ako. At pagkagising ko nga ito at malapit na kami. 7:40 ng umaga kami umalis ng San Miguel, Bulacan at nakarating nga kami sa pag-i-stayan namin ng 1 PM. May mga traffic din kasi kami na nadaanan pero hindi naman ganun kalala. Anyway, dito pala kami mag-i-stay ngayon sa may Family World Trans Hotel. Medyo nahirapan nga kaming maghanap ng mga pag-i-stayan kasi halos lahat ay fully booked. Pero hindi kami tumigil sa paghahanap at ito nga yung nakita namin, Family World Trans Hotel. 2 PM ang check-in time pero medyo napaaga kami pero pagdating naman namin dito ay nag-register na kami at mabilis lang din naman. At dahil nga 2 PM pa naman yung check-in time ay naghintay muna kami dito sa may lobby nila. Ang ganda nga ng ambience, nakaka-relax. At habang naghihintay nga ito at nakita ko na yung mga pwede nyong puntahan dito na malapit. Nakalagay na din dyan kung ilang minuto yung biyahe. Hindi naman din kayo maiinip sa paghihintay kasi dito sa side ay meron pwedeng tambayan. Dito pa nga lang ay nag-e-enjoy na yung dalawang bata, si Alicia at si Ford. Habang nakatambay nga kami dito, pinag-iisipan namin kung saan kami unang pwedeng pumunta na pwede para sa mga bata. After 20 minutes ay tinawag na nga kami ni ma'am at pwede na daw kami pumasok sa aming room. So early check-in ang nangyari. Thank you po. Marami kayong room na pwedeng pagpilian dito pero kami ang in-offer nila sa amin ay itong job room. Kakasya dito 4 hanggang 6 na tao. Merong 2 bed at isang sofa bed na kakasya din hanggang 2 tao. Meron na ding magandang balcony na meron na ding magandang view. May sariling CR at syempre hindi pwedeng mawala ang heater dahil napakalamig dito. 5,500 per night at mag-stay nga kami dito ng 3 days and 2 nights. Walang kasamang breakfast pero pwede kayong magdala ng pagkain dahil meron ditong microwave, rice cooker, distilled water, maliit na ref at meron na ding baso, kutsara, tinidor at mga plato. Para naman sa mga mahihilig mag-coffee, meron na din dito at meron ng electric kettle. Medyo mahaba nga din yung naging biyahe namin kaya pagdating dito ay nagpahinga lang kami sandali at ito nagpalit na nga ako ng damit. Nagbabala kasi kami na magpunta ng Burnham Park dahil yun yung nire-request ng Kuya Fort at ni Alicia. Sandaling oras lang din kami nagpahinga dahil yung mga bata ay excited na. Nag-isip nga din kami ni Daddy kung magdadala ba kami ng sasakyan o magta-taxi na lang kasi kapag magta-taxi walang masyadong hassle. Iniisip kasi namin baka mahirapan kaming maghanap ng parking kaya ito nag-taxi na lang. Pero bago tuluyang dumiretso sa park ay kumain nga muna kami dito sa may malapit. Para after namin kumain ay maglalakad na lang kami. Pangalawang beses na namin kumain dito. Yung unang beses, yun yung baby pa si Ford. Parang 2 months old pa nga lang ata siya nun. O diba, ang tagal na din. Naalala ko na naman tuloy dahil nung time na yon ay magkaaway kami ni Daddy. Unang punta namin sa Baguio ay nako talaga namang tinoyo ako ng bongga. Kaya siguro hindi din namin makalimutan ng Baguio kasi ang dami naming nakakatawa at magagandang memories. Habang wala pa yung order namin, inuna na namin pakainin yung 2 bata. Nangungulit na din at gustong-gusto na ngang magpunta ng park. Hindi pa nga ako nakakasubo ang tanong na agad, "Mami, tapos ka na po?" Ganun siguro talaga kapag excited. Nakakalungkot lang kasi yung tiyan ko sumabay. Hindi ako makakain ng maayos kasi yung tiyan ko ay sumasakit. Yung tipong gusto mong kumain ng madami kaya lang yung tiyan mo ayaw naman makisama. Pero mabilis lang naman din kaming kumain kaya ayan, after nga namin kumain ay dumiretso na kami dito sa may Burnham Park. Walking distance lang naman sa may pinagkainan namin. Kung ano nga yung unang activity na nakita namin ay yun na yung una naming ginawa. Saktong-sakto din kasi medyo umaambon nung araw na to kaya ito sumilong muna kami dito. Silong-silong habang pumipidal. Gusto nga ni Fort na siya mismo yung magpedal kaya lang hindi niya paabot. Kaya ayan, tamang kaway-kaway lang muna sila ni Alicia. Safe naman din kasi merong seatbelt, hindi sila mahuhulog. Nasulit din naman namin kahit hindi natapos yung 1 oras. Kaya ayan, naglakad-lakad muna kami at dito nga kami nagpunta sa may palaruan. Ito kasi yung kanina pa nila nire-request sa amin na puntahan. Kaya lang hindi nila masyadong na-enjoy yung slide kasi yung iba basa. Kaya ito, naghanap na lang kami ng ibang pupwedeng laruin na mag-e-enjoy din sila. Kaya lang dito sa part na to, parang mas
mas nag-enjoy pa yung nanay kaysa sa mga anak. Kala mo naman talaga kaya. Dun sa playground, medyo nagtagal kami kasi masarap tumambay habang pinapanood yung mga bata na naglalaro. Pero nung makakita si Alicia ng strawberry ice cream, ay nako, talaga namang napalabas kami. Ang Kuya Fort naman ang nire-request ay strawberry taho. Kayang-kaya kong umubos ng 2 hanggang 3 cup nito, kaya lang nung time na to, medyo masama talaga yung timpla ng tiyan ko. Hindi yata nalagyan ng asukal. Yung gusto kong kumain kaya lang natatakot ako, kaya humigop lang ako ng konti kay daddy. Napakasaya at napakasarap magpunta ng Baguio ngayon kasi malamig. Kaya kung napapanood nyo to ngayon, baka ito na yung sign para magbakasyon o pumasyal kayo dito sa may Baguio. So dito na nga nagtatapos ang aming day 1 dito sa may Baguio. Yun lang, salamat. See you sa next mini vlog.